Alam nyo ba kung bakit ko nasabi kanina na ito pong si Panelo ay gustong makitang maghirap itong mga kababayang Pilipino po natin at ito pong ating bansang Pilipinas. Bakit kanyo mga kababayan? Kasi gusto niyang gawing presidente yung isang taong wala naman talagang alam sa pagiging presidente mga kababayan. Gusto niyang gawing or bigyan na mataas na posisyon yung taong hindi nga kayang i-handle yung pagiging senador. Di ba nung nakaraang araw nag-viral si Senator Robin Padilla? Bakit? Pinagtatawanan siya. Dahil doon sa sinabi niya mga kababayan na sana wag maging bias etong prosecution. Na sana hindi one-sided etong prosecution mga kababayan. Pinagtawanan siya ng taong bayan kasi nga trabaho naman talaga ng prosecution mga kababayan na maging one-sided dahil ang trabaho nila patutuhanan, magkaroon ng matibay na ebidensya at pagtibayin yung aligasyon kay Sara Duterte mga kababayan, which is a client ng respondent. At trabaho din ng respondent na maging one-sided dahil trabaho nilang ipanalo itong kanilang kliyente. So dun pa lang sa usapin na yan mga kababayan, pinagtawanan na itong si Robin Padilla. Paano pa kaya kapag ka naging presidente ito? Tapos kapag ka may mga summit mga kababayan, diba? Anong sasabihin na lamang po nito? Lalo na pagka ang pinag-uusapan ay sovereignty ng ating bansa. Lalo na kapag ang pinag-uusapan yung mga treaty. Anong sasabihin nito? Di po ba? So ngayon, ito, i-play po natin. Kasi sabi po dito ni Panelo, ito yung panakot niya. Pagka daw po itong si Sara Duterte ay hindi na daw po pwedeng tumakbo dahil nga halimbawa na-impeach. Si Robin Padilla ang susunod na pangulo kung hindi tatakbo. Itong si Sara Duterte. Yan po yung panakot ni Panelo. So ito, i-play po natin. Pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla. Siya susunod na presidente. Tandaan mo yan si Senator Robin Padilla. During the survey, ganyan na ba talaga, Atty. Salvador Panelo? Kababa, ang tingin mo sa mga kababayang Pilipino po natin na butante? Sa tingin mo, boboto kaya ang taong bayan ng bobo? Sorry mga kababayan, sinasabi ko lang yung totoo. Sa tingin nyo, boboto kaya ang taong bayan ng walang alam? Hindi marunong magpresidente? Ganyan na ba kababa ang tingin mo, Atty. Sal Panelo, sa taong bayan? Kasi sa totoo lang, baka nga pag tumakbong senador si Robin Padilla sa 2028, baka nga hindi na manalo yan eh. Dahil kahit yung sariling anak nga ni Robin Padilla nagsabi na kapag tumakbo pa yung tatay niya, aalis na lang siya ng Pilipinas. Diba? Anyway, tuloy pa natin. tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 13 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi pa nanalo yan. Ay, ex-convict yan. Hindi naman talaga. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila Kasi biruin nyo mga kababayan, sinubukan nga niya magpakitang gilas doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ano ba nangyari? Napahiya lang siya. Pinagtawanan ng taong bayan. Pinatunayan niya kasi mga kababayan na pwede palang maging tanga kinabukasan. Di ba mga kababayan? Siya ang isang taong pwedeng magpatunay na kung bobo ka ngayon, mas pagbubuhan mo pa bukas. akong alam. Diba? Ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din niya ng batas. Kailangan niya kasi enforcer niya ng batas. Gusto mo maging police. Ano pa? Sabihin mo! So graduate si Senador Robin Padilla. Pangalawa, may sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron Kung may common sense yan, di sana hindi niya na sinabi na wag sana maging one-sided yung prosecution. Kahit trabaho naman talaga ng prosecution na maging one-sided dahil kailangan nilang ipanalo yung kasong hawak nila. Di ba mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, ito yung isang patunay, si Senator Robin Padilla, na kung bobo ka ngayon, pwede mo pang pagbobohan bukas. siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan nagtumakbo eh. Sabi ko, Robin, tanda ko sasabihin ko sa'yo.
ikaw ang magna-number one. Huwag mong intindihin yung mga detractors mo. Yan nga ako si Tulfo, number one sa survey. Wala yan. Walang binatbat sa'yo. Wala kaming binatbat sa ilan. Ikaw ang magna-number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number two. Hindi. Tanda mo, mag-number one ka. Kaya lang naman kasi nag-number 1 yan dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Pero kung hindi niyan inuto ang mga Marcos loyalists at kung hindi nagsalim pusa yan sa unity team, hindi naman ibubote yan ng mga Marcos loyalists kasi alam nga yung kalidad ni Senator Robin Padilla. Pero dahil nga mga kababayan, nagsalim pusa siya sa unity team, ano pa ba, sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists, nangako siya ng federalism mga kababayan, kaya siya binoto ng taong bayan ng mga panahon na yun. Pero ngayon, mukhang malabo na mag-number 1 yan. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number one ka. Tandaan mo yan. O ano nangyari, disyaklahan. Pati si Robin. Kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita ko na yung kanyang talino. Saka tingnan nyo ha, sinong senador ang nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba. Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong umingles, naiintindihan siya. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa interesa ni Senador Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan nyo, sabi ko sa inyo, sabi ko kasi Senator Robin Padilla, sabi ko nyo sa asawa niya. Alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. Kaya sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Bakit hindi si Bastian patakbuhin nyo o kaya si Pulong? Dahil alam nyo delikado, no? Hindi mananalo. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Bakit kailangan si Robin Padilla ang gustong patakbuhin ni Panelo? Dahil alam niya na malabo na talagang manalo, mga kababayan, ang mga Duterte once na ma-impeach itong si Sara Duterte. Kasi ang iisipin dyan ng taong bayan, oops, kay Sara lang yung tiningnan pero convict na agad siya, mga kababayan. Paano pa yung mga kapatid niya? Halimbawa, mga naging politiko din yon. Ibig sabihin, may mga nakulimbat din yon. So yun ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin. Baka nga yung mga didiset magbago pa ang isip kapag nakita nila na ma-impeach, mga kababayan, itong si Sara Duterte. Dahil kung pagbabasihan po talaga natin, yung sinabi dito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, yung ginawa niyang pagsusuri dito po sa paglatag ng ebidensya sa Article 4 ng impeachment, mga kababayan, malaki talaga ang posibilidad na ma-impeach po talaga itong si Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Sa pagkakataong ito, makakausap natin si dating Secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina. Long time no see. Yes, long time no see also here in the studio. We miss you, Sec. Yes. First, next time. Yes, next time. But first, I want to ask you, yung survey ng Momento kanina, I hope you heard Professor Cleve Arguelles, doon sa 1 in 10 Filipinos closely follow VP Duterte's impeachment trial. 1 out of 10 lang pala. Ano masasabi nyo dito? Hindi ko sigurado kasi itong bagong survey firm nila Cleve Arguelles dahil hindi pa siya masyadong tested eh. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga methodology na ginamit nila. Kaya bibigyan ko muna sila ng benefit of the doubt either way. No, kaya mas ang papakinggan ko at this point yung mga established na survey firms katulad ng Pulse Asia, katulad ng SWS, etc. No? Kaya baka hindi mo na ako magko-comment doon sa kanilang survey na hindi ko pa masyadong napag-aralan. Pero isn't it also a good wake-up call para sa prosecution siguro at sa mga taong talagang really want accountability and really want people to follow this impeachment trial? Yes, of course. No? Dahil nga kung sabi nga ng mga ilang mga legal luminaries, kung masyadong ma-over-judicialize or over-proceduralize itong prosesong ito, talaga naman magsa-sign off yung mga tao. It could be a strategy. Dahil kung halimbawa, lalabas yung ebidensya sa bank accounts, damaging yan sa Vice President. So it could be a strategy na mas maraming hindi manonood. Lalo na ngayon, mga kababayan, di ba, pinaburan ni Chis Escudero na maipakita publicly
yung mga yung bank record mga kababayan ni Sara Duterte at saka yung tax record. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Mas positibo para sa Vice President na at this point, mataas ang ratings dahil hindi pa lumalabas yung ebidensya. Kaya hindi ako magugulat na kasama sa strategy ng defense is to bore us to death para mag-sign off. Exactly, Secretary Llamas, yun ang sabi ng marami sa inyong mga political pundits, ano? Pero, yes, ano po ang assessment ninyo sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 na impeachment ni VP Sara Duterte? Ganyan din ang naging tugon ng depensa rito. At sino sa tingin ninyo, based on sa paglalatag ng mga ebidensya, ang nanalo sa argumentong ito? Well, una ay nakakatatlong linggo ko pa lang eh. No? At isa pa lang yatang survey firm ang nag-survey na na-cover nila yung first week ng impeachment. Yan yata yung Okta na ilalabas ngayong linggo yung resulta ng kanilang survey. At mukhang yung teaser nila medyo tinamaan. Kahit panimula pa lang, medyo tinamaan si Vice President Sara dun sa first week ng impeachment na na-cover nila sa survey nila. Most of the surveys kasi ay ang kanilang survey period before the impeachment process. No? Kaya pero then again ay kasi simula pa lang eh. No? Siguro after a couple of months, diyan pwedeng makita kung may epekto itong impeachment dun sa numbers ni Vice President Sara. At depende kung ano yung may imbestigahan nitong 2 months na ito. Dahil so far, ito pa lang yung grave threats na alam naman nating lahat ay nangyari. Napanood naman nating lahat yan eh. Kaya nabilang ako na 3 linggo ang kinailangan to authenticate a video na napanood naman nating lahat. Ang mas compelling na evidence dyan ay itong sa bank accounts na dinesisyonan last Monday na isa-subpoena na ililift yung bank secrecy laws. Diba? Yan yung pinakamahalaga. Yan yung posibleng game changer. No, kaya kung yan ay lalabas in the next 2 months, tapos magpapasurvey sila dyan sa 2 months na yan, dyan mo makikita kung may impact yung impeachment sa numbers ni Vice President Sara. Yes, wag lang silang mabore to death, ano? Katulad na nangyari nitong mga Kasi tingnan nyo mga kababayan na isipin nyo pong mabuti. Kung yung mga kabataan ang tatanungin nyo, yung mga kabataan ang tatanungin nyo kung susuportahan ba nila si Sara sa 2028 or hindi, ang kalimitan nilang sagot mga kababayan, mas gusto nilang suportahan si former Vice President Leni Robredo. Kasi nga, pag ang pinag-usapan track record, taob talaga si Sara Duterte mga kababayan. At saka kung makikita nyo matatalino na ngayon, yung mga kabataan at masyadong mataas na yung awareness nila dito po sa ginawang pangungulimbat mga kababayan ng pera ng mamamayang Pilipino ni Sara Duterte. Kaya nga, pagka lumabas pa yung mga ebidensya mga kababayan, lalo na yung pangungulimbat na ginawa niya, at yung paglobo bigla ng kanyang yaman, talagang marami sa mga kababaeng Pilipino po natin ang mawawalan ng gana na suportahan etong si Sara Duterte, lalo na yung mga DD-shit. Malaking posibilidad na may mga tawag dito mga kababayan, may mga magbitiw ng suporta po sa kanya. So ngayon, ituloy pa natin. karaang, linggo. Okay, ano po ang masasabi naman po ninyo sa pamamaraan ng pagtatanong ng mga senator judges at tulad nga po ni Senator Robin Padilla na nagsabing hindi raw dapat one-sided ang prosecution? O yung magkapatid raw po na senador na tila inililihis raw ang pagdinig? Well, maganda yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil maliban sa pinagtawanan ng maraming tao yung kanyang sabi, dahil yun naman talaga ang role ng prosecution, no? Maging one-sided. Nalagay sila sa nalagay sila sa spotlight. Yes. Dahil sila dapat yung hindi one-sided. Sila kasi yung judges eh. Yung prosecution at defense, talagang one-sided yan. Yung judges ang dapat hindi one-sided. At nakita natin itong nakaraang 3 taon ay talo pa nila yung defense for being one-sided. Lalo na yung magkapatid na Cayetano. Parang wala ni kaunting pagpapanggap, no? Na sila. Tsaka mga kababayan, obvious naman talaga na one-sided itong magkapatid na Cayetano. Pero inyo mga kababayan na wag lang mapahiya si Alan Peter Cayetano naglabas ng video. Itong si Pia Cayetano mga kababayan na parang ang dating pinagtatawanan. Yung naging sagot mga kababayan ni Congressman Chel Jokno. Ano po dito kay Cayetano. So doon pa lang makikita nyo mga kababayan na talagang one-sided na at protector. Lumalabas pa nga protector ni Sara Duterte itong magkapatid na si Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. Sila ay hindi neutral. Sila ay hindi biased. Baka yun yung mas mahalaga dito sa statement ni Senator Robin Hood Padilla. No? Sino ba yung one-sided? Definitely,
talagang ganoon ang trabaho ng prosecution, kaya nga natawa sila eh. Natawa sila nung binanggit yan ni Robin Hood Padilla at nagalit si Robin Hood Padilla dahil tinatawanan siya. No? Kaya sinabi niya, siya ay na-istorbo sa kanyang line of questioning. Pero ang very clear dito, dapat hindi one-sided yung mga judges. No? At yan ay hindi natin nakikita dun sa tatlo na senador. Tama. Okay, at paano po ba dapat i-handle ang mga senator judges na halata ang pagiging biased? Dapat i-remind sila ng presiding judge. Ang tanong nyo, ang manifestation nyo should be clarificatory. Diba? Hindi clarificatory yung inyong interventions eh. No, talagang dinedepensahan nyo yung akusado. At saka iniinsulto nyo in both a condescending and patronizing manner yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Parang sino kayo para hatulan yung kapwa nyo judges na Tama. hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Eh sila nga yung neutral, sila nga yung hindi bias, sila nga yung hindi one-sided. Pero grabe mga kababayan, no, itong si Atty. Benluan, sunog yan kay Atty. Melvin Matibag. Kaya nga nagkaroon ng konting tawanan mga kababayan dun sa doon po sa trial ni Sara Duterte. Kasi, biruin niyo mga kababayan bukod doon sa kabobohan ni Robin Padilla, talagang itong defense ni Sara Duterte, nagmukhang kamote po talaga dito kay Atty. Melvin Matibag. Hindi po talaga nila natibag itong si NBA Director Melvin Matibag. Actually, sila pa nga yung tinamaan mga kababayan Baka kayo yung kailangan pagsabihan. Ang maganda rito, for all the world to see, yung kanilang conduct. Yung kanilang conduct dito. Kaya tingin ko, in the next 2 months na magkakaroon ng survey, kahit papano ay tatamaan yung mga hindi one-sided na mga senador. Opo. Ngayon, puntahan naman natin yung SONA sa Lunes. May sinabi ata kayo na this could make or break the president. Meron po ba kayong parang ganong sinabi? And in terms of PBBM's administration and political survival, kailangan po ba niyang, ano yung mga kailangan niyang sabihin para makuha niya ang confidence sa kanya ng publiko at hindi siya pumalpak? Well, 3 years ago, sinabi ko na ito ay existential battle between the Dutertes and the Marcos. Itong parating na mga taong ito. At nakita nga natin gaano siya ka-existential. No? Nakulong yung patriarchs sa ICC, ongoing yung kaso, na-impeach twice yung anak niya, yung vice president, at nakulong yung mga kaalyado niya at wanted pa yung iba. At baka mayroon pang ibang mga kaalyado na namakulong. At the same time, ito namang gobyerno ay maraming threats din sa kanila. May mga destabilization plots daw, may mga tinutulak na mutiny, may mga tinutulak na revolutionary government, may tinutulak na withdrawal of support. Halimbawa, late last year. So, pareha silang may kinakahirap. Tsaka hindi naman talaga mawawala yan mga kababayan. Pagka malapit na yung SONA ng presidente, di ba gumagawa na sila ng eksena? Kung matatandaan nyo, di ba, ang mga ginawang eksena ng mga yan, yung Polvoron video na hindi naman totoo, tapos yung mga protesta. So asahan na natin na may mga gagawing hindi magaganda yung mga yan para lang abalahin yung SONA ng presidente mga kababayan, para lang gumawa sila ng eksena laban kay PBBM. Na mga malalimang mga threats sa kanilang survival. At itong taong ito ay hindi naiiba. Dahil sa taong ito, itong SONA ng presidente, perhaps ang pinaka-importante niyang SONA. Dahil nangyayari itong SONA, una, after 1 year niya sabihin dun sa previous SONA niya last year, yung mahiya naman kayo SONA na pinagsimulan nitong massive, unprecedented corruption scandal sa DPWH. Ito rin, this year din, nakita natin yung paglala ng ating economic situation. Sa usapin ng inflation, presyo ng langis, pagbagsak ng presyo ng halaga ng piso kumpara sa dollar, no, record high, itong usapin ng unemployment, at iba pang mga fundamentals ng ating ekonomiya, at nagpapatuloy pa rin yung gera sa Iran as sa Strait of Hormuz. Kaya mahalaga yung usapin ng ekonomiya, yung usapin ng corruption, usapin ng impunity, more than at any other time sa panahon o sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya napakahalaga nitong sonang ito. Ang problema, ano ba yung kanyang i-report? Maliban dun sa naging upper middle income class country na tayo, ano ba yung i-report niya dun sa mga dapat ay matagal nang nakasuhan at nahuli ng mga big fish na involved dito sa massive unprecedented corruption scandal na ito? No? Baka Yan din talaga yung inaasahan ko. Dapat mahuli ng mga kababayan yung mga big fish, no? Yung mga big fish na na hindi connected
sa flood control, mga kababayan, yung mga big fish na katulad din na Harry Roque at yung iba pa, dapat po talaga mahuli na yung mga yan, mapabalik na ng Pilipinas. Katulad nitong sinasaldi ko, mga kababayan, di ba? Kulang. Ikalawa, ano bang gagawin niya para ma-mitigate itong ating economic situation na lumalala? Halimbawa, nung nagsimula ang kanyang termino, 7% ang growth rate. Fastest daw dito sa region. Ngayon, yung growth rate ay less than 3%. The slowest in the region. No? So, ito yung mga kinakailangan niyang gawan ng mga malilinaw na programa. At dito siya hahatulan ng mga mamamayan. Kung magkamali siya sa kanyang zona o wala siyang ma-deliver na magandang output dito sa zona na ito, dito sa kanyang report, at yung kanyang magiging plano for the next year, Opo. ay baka maaga siyang maging lame duck. Opo. No, dahil na election campaign na practically next year. Okay. Tama. Well, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. So ayan, mga kababayan, nakita nyo naman yung observation dito ni Sir Ronald Ali Llamas na kapag halimbawa, mga kababayan, nailabas yung mga bank record ni Sara Duterte, tax record, mga kababayan, talagang posibleng tamaan itong si Sara Duterte. Dito pa nga lang, mga kababayan, sa usapin ng ginawa niyang pagbabanta dito. Ito, ang saksi dito na masasabi po natin, taong bayan talaga. At para sa atin, mga kababayan, dapat nga dito sa usaping ito, convicted na po agad siya. Pero dahil nga ay dinadaan sa proseso, marami pa mga cheche-bureche, ano po, mga kababayan. Pero maliwanag naman na hindi po matatakasan ni Sara Duterte yung kapalaran niyang ma-impeach, mga kababayan. Yan po yung nakikita ko dyan. So ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dito, mga kababayan, sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion nyo po hingil po dito sa mga issue na ito na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po, mga kababayan, na kung ano po masasabi nyo hingil po dito at kung ano po ang komento po ninyo hingil po dito, mga kababayan.